Oh my gosh. Nagdodroga kasi yan. Sa sobrang taas ng tama niya, binaril niya sarili niya. Agay. Hello po. Hello po. Magandang gabi. Magandang gabi. Kamusta? Kayo po ba yung yung kamag-anak nung na-vlog? Oo, ako yung kapatid niya ako. Ah, kapatid. Kami magkasunod ng taong yan. Kaboses, kaya pala kaboses nyo rin sir, no? Ano po ba talaga? Oh, pwede pong malaman ano po ba talaga yung nangyari kasi hindi po namin alam kung nawawala po ba siya o Ay, hindi siya nawawala. Nagkamba kami, tapos may mga kamag-anak kami dyan sa Jensan. Kahit anong namin yan na bata na yan, kahit dahil po dun sa bahay, talaga yan, aalis talaga yan pag makakita ng bakante. Okay. So hinahanap niyo po siya ngayon or ano? Ay, hindi. Kasi pag uuwi ako, kasi sir, actually, nandito ako sa Japan eh. Ah, ngayon po. Oo, lahat ng pamilya ko nandito sa Japan, mga anak ko nandito sa Japan dahil DKJ naman yung asawa ko. So ngayon, ano po yung nangyari? Bakit po parang... Hindi, kahit saan mo yan dalhin sir, kahit dalhin ko yan doon sa Kiamba, kahit dalhin ko dyan sa Jensa, sa doon niya sulidan sa bahay ko. Papagupitan ko, bihisan ko, wala, kinabukasan, wala na naman sa bahay. Eh yung anak po ba niya, sir? Yung anak niya, sir, yung anak niya, hindi na siya inaano ng anak niya. Eh, kahit sabihin naman natin na andyan yung anak niya, pero wala, hindi siya hinahanap. Nako po, sir, Kasi ganito. ang nangyari kasi diyan, yung lupa ng kapatid ko, isinanla po sa akin. Teka lang po, So, wait lang. Medyo naguguluhan ako sa story. Pasimplihin na lang po muna natin. Kasi ganito, nakita nyo naman po diba sa vlog na ang nangyari... Oo, nakita ko nga, nasabi ko nga na parang hindi tama yung kwento. Nung... Kasi yung bata na yan, kaya nagkaganyan yan, nung 1987, hindi ako nagkakamali kasi magkasunod kami niyan siya tapos ako. Opo. 1987, nag-training niya sundalo dito sa Davao, na-assign niya ng Sulo. Ay, talagang confirm. Wait lang sir, confirm po talagang sundalo siya. Sundalo siya, sir. Sundalo siya. OMG. Sundalo siya, sir. Na-assign siya ng Sulo. Nakulton sila doon sa Sulo, sir. Siguro mga 2 linggo or maliit, hindi sila nakalabas. Helicopter lang nakuhulog sa kanila ng pagkain. Oo. Tapos, pagdating ng panahon, nag-awl siya. Umuwi siya sa amin. Nag-awl siya. Oo, tapos na siya, sir? Parang na-warsyak siya ba? Ang intensyon ko naman po, makatulong lang dahil baka... Wala naman pong problema doon, sir. Oo. Nagpapasalamat din ako sa iyo. Opo. May nag-PM sa akin ngayon na apo daw po niya sa TikTok. Ang pangalan niya is si Mike Hanginon. Si Mike? Opo, sabi niya, Kuya, kilala, kuya. Hindi yan, si Mike. Ano yan? Parang apo namin yan. Apo niyo na. Kaninong anak po itong si Mike? Anak, ang nanay niyan, anak ko ng kapatid ko. Kuya, kilala ko yun. Akin lolo yun. Si Lolo Alan. Lolo Alan Hanginon. Lolo nga niya. Saan siya banda? So nanghingi ako ng proof sa kanya. Ngayon sabi niya hindi daw siya nawawala. Tama ka, isa siyang sundalo. Yung sa... Sir, wait lang. Sir, okay lang po ikat kita saglit. Meron lang po akong tatanong kung okay lang. Sige. Yung conversation po natin is recorded po ngayon bilang parang reference ko din para po maisama natin doon. Kasi po ako ang ko lang din, madala sana siya. Baka gusto mo akong makita. Ito mukha ko. Ay sir, kamukha nyo po pala. Kamukha nyo po. Mas matanda po kayo doon? Hindi siyang matanda. Ang tanong lang sir, paano nyo po napanood? Ang bilis lang, kasi 20k views pa lang siya eh. Sinend sa akin ng barkada ko. Okay. Ngayon, nagulat lang ako kasi ina-expect ko po mga buwan pa yan bago kasi wala pa pong 30,000 yung views nun eh.
Oh, sabi ko, Kaka-upload lang po nun eh. bakit ganun yung kwento? Grabe, sir. Nakakashock po yung nalaman ko. Totoo po. Meron po bang mga proof? Like pictures or what? Kasi ako po, ang layunin ko lang naman din, syempre makatulong din. Hindi naman po kung sino man yung masisi dito or... Oh, wala. At Kaya saka, nga sir, po. Nung dumating yan siya dyan sa Kiamba sa amin, dumating siya, ano na siya, yung parang workshop. So, nagpa-re-enlist siya. Sorry, ano po, Nagpa-re-enlist siya. Pumasok na naman siya ng sundalo. Okay. Oo. Pumasok naman siya ng sundalo, nagiging third IB siya. Naging third IB. Dito siya na-assign sa Pulumulok. Third, ano po, Army? Hindi. Army siya sa third IB. Ano po ibig sabihin niyo, sir? Pasensya na, wala din akong alam sa mga ganyan eh. Dahil wala akong idea sa mga sundalo na. Nakakagulat po yung nalaman ko. Diyan siya na-assign sa Pulumulok. Ngayon, ang nangyari dyan sa Pulumulok, sir, pinagsilosan siya ng asawa ng sundalo din, nakadikit niya. Dahil yung bata yan, sir, nung hindi pa yan nasira, sir, ang gwapo niyan, sir. Sobrang gwapo niyan. Pero tama po ba yung kwento niya dun sa part ng parang tinamaan siya ng bala sa may gitna ng ulo niya, yung may butas? Hindi, ganito ang nangyari niyan. Dahil nagdudroga kasi yan. Ay, Nung sundalo siya, sa sobrang taas ng tama niya, binaril niya sarili niya. agay. Ang daming sir, nakakagulat yung mga nalaman ko. Sa madalit sabi, kaya para sinasabi niyo na parang wala siya sa sarili, po siya, gumamit siya before and then talagang legit na sundalo siya. May mga pictures po ba kayo na yung mga dati niyang na nagsundalo talaga siya tapos Nasa bahay siguro yung pag-graduate nila na parang nasa laminate. sige, ganito na po. Paano po ba namin siya ano po ba yung maitutulong namin? Dadalhin po ba namin siya sa Pulumulok or hahayaan lang po ba siya doon napakalat-kalat doon sa Kasi nakakaawa po yung yung Hindi, tao kasi ang kwento kasi niyan, kahit kaano mo siya dalahin, kahit saan mo siya dalhin. Maniwala ka man sa akin o hindi, sir, kasi uuwi man akong ngayong night, uuwi man ako, pupunta din yun sa bahay. May po? May 9? Oo, mga 10 siguro, darating ako dyan ng 10 dahil Sayang kasi pwede may mo pupuntakin 11. sa Jensen at kausapin. Okay. Willing po kayo magpa-interview kung sakali. Wala namang problema doon. Ang ano lang sa akin kasi ang masakit sa akin, sundalo siya. Tinumaan siya ng bala dito sa ulo, sa may niya, dito, tapos dito tumagos. Buti na buhay po siya. Tapos walang makakalapit sa kanya sa hospital noon kasi dinala siya din sa St. Elizabeth Hospital bago siya dinala ng Biluna. Kaway ka, Tita Tessie. Noong pagdating na ng Biluna, hindi ba siya gumaling, tumakas? Kasi yung mga kwento niya, sir, tuloy-tuloy eh. Kaya hindi ko, kumbaga parang nagsisink in sa akin. Yung gano'n na... Tignan ko nga, ayan kamukha ni sir oh. Yung... Oo, si sir. Anong pangalan niyo pala, sir, uli? Lito. Lito lang, Lito. Lito Hanginon. Hanginon, oo. Yung sinasabi niyo po, ano pa po yung i-correct niyo dun sa sinabi niya, dun sa interview? Hindi kasi, hindi naman tama yung mga sinabi niya dahil alam mo, tuliro na yung utak. Hindi naman tama yung mga sinabi niya, yung sinabi mo, yung sinabi mo saan ba yung pamilya mo, ganito ganon, di ba? Nasa akin pa po yung mga papel eh. Nasa akin pa yung mga papel na sinulat niya. Dinala ko talaga. Actually, pinanganak kami sa Kitagas, Kiamba, Sarangani Province, South Cotabato yan noon. Yes po. Tapos, yun nga, nagsundalo siya. The age of 16 or 17 years old, graduate niya. Siya ang pinakabata sa sundalo. PMA sa Baguio. Iyan sila. Siya ang pinakabata, hindi po PMA, kundi sa Davao lang po sila nag-trainee. Okay. Po. Tapos pag-graduate nila, dinala na sila doon sa Hulusulo, Sultan. Okay. Tapos po, Yun nga, nakordon sila
nila doon, si Quintor, dahil alam mo naman yun sa sulong, maraming gera. sobrang gira doon. Oo. Sila ang nakulong doon, siguro mga 2 weeks silang nakulong. Kinulong sila doon, parang ganun. Hindi sila kinulong, napalibutan sila ng mga kalaban, hindi sila makalabas. Hindi sila makalabas dahil doon sa mga rebelde. Siguro sila sa mga 7th platoon, siguro mga 47 sila. Mga 4 lang sila naiwan. 4 lang sila naiwan. Nasa tamang pag-iisip pa siya noon or Nasa tamang pag-iisip. Hindi ka naman tatakapin na sundalo ko. ibig ko pong sabihin, nung time po ba na yon, doon po ba nagsimula yung parang Oo, doon po nagsimula noon. Doon po nagsimula yun. okay. Dahil nawarsyak nga siya doon sa gera. war shock, okay. Oo, nawarsyak siya doon sa gira. Tapos, umuwi sa amin, parang na okay ulit ang ano niya kasi nakapagpahinga eh. Nag-under ano po ba siya ng ng paggagamot? Ginamot po ba siya? Saan? Nung time na nalaman na war shock siya, ginamot po ba siya ng ano? Hindi siya ginamot. Hindi siya ginamot. Ano pong nangyari? Bakit po hindi siya nagamot? Parang Wala man, okay man siya pagdating doon sa amin. Wala naman siyang problema. walang signs ng ano. Meron minsan. Minsan, madaling magulat. Parang warsyak. Oo. Tapos hanggang sa kailan na po siya natuluyan na nagkaganyan, sir? Nung ano lang, nung binaril niya sarili niya. Tapos yung sinasabi mo kanina, sir, dito po nagsimula sa leeg. Dito po sa ilalim. Dito niya sinimulan, then tumagos dito. Ginanon niya yung M16. Ginanon niya yung M16 dito sa leeg niya. Dito ba? Sa may Ngala-ngala. Tapos kinalabit niya, dito tumagos. Dito tumagos. Buti na buhay po. Ako yung nagbantay sa kanya sa ospital. Walang makakalapit sa kanya sa ospital. Ako lang kasi nag-aral kasi ako nung sa Kiamba. Okay. Nagulat na shock lang ako, sir, sa nalaman ko kasi nagtutugma talaga dun sa mga kasi hindi ko na po lahat na i-video, hindi ko na po Kasi lahat. yung sinabi niya sa Pulumulok, hindi niya alam kung saan sa Pulumulok. Yung anak niya nasa Bintong Sulit, Pulumulok. Barangay ano po? Bintong Sulit. Bintong Solid. Pulumulok. Send ko sa'yo yung mukha. Po ba siya hinahanap, sir, ng mga anak niya? Nag-aalala sa kanya? Bakit ganun po umabot na palaboy-laboy? Isa na yung anak niya. Hindi nga pupunta doon yung anak niya dahil takot sa akin dahil ang laki ng kasalanan niya sa akin. Binigyan ko yung anak niya ng lupa. Sabi ko, hawakan mo yan, yung kita niyan, sa'yo na. Anong ginawa? Binenta yung lupa. Sir, kaya po pala, maiba tayo, sir, kaya po pala nung pag magsalita siya, parang alam mo yung may cleft palate. Yung dila niya, ngalang-ngalang. Kaya pala ganun siya. Basag yun. Okay. Kasi dito tumagos, buti na lang po hindi sa utak, no? Talagang dito lang. Dito sa taas-taas dito. Oo. Kasi minsan, di ba, pag ganun ng insidente, pag Ay, yung utak, nandito man yung utak sa likod. sa bagay, oo. Hindi ko po masyado, Yung utak nasa likod man. hindi ko po matandaan eh. Kasi yung utak ko, ang alam ko, nasa taas lang. Hindi, yung utak na banda dito. Sir, ganito pasensya na din po if ever kasi meron din akong dong mga biro-biro sa kanya. Siyempre kami nung time na yun, yung sitwasyon po Kasi kasi. wala namang problema doon. Oo. Wala namang problema doon. Hindi Kasi- nyo lang siya kilala. Hindi Oo. nyo lang siya kilala kung sino. Wala din nakapagsumbong sa iyo kung anong klaseng tao yan. Pero tatanong ko, sir, ano po ba, siyempre kapatid nyo siya, ano sa pagkakaano yung klaseng tao siya, ano po ba siya, wala naman, Mabait na bata yan. Punta. Kung ayaw mo maniwala sa akin, punta ka ng Bulaong. bulaong. Ayun nyo po bang isama namin siya, dalhin namin sa inyo? Saan? Sa bahay nyo po, doon, di ba pupunta kayo, galing kayo ng Japan, uuwi kayo kamo ng ng May 11. Wala namang problema kahit ako kada uwi ko, hahanapin ko yan siya. Doon ko lang siya pupuntahan sa doon kayo siya pupuntahan sa Ablog. Paano nyo siya nakokontak kung palaboy-laboy po siya sa Jensen? Kasi taon na raw po doon. Pupuntahan ko lang siya sa Ablog. Tatanungin ko lang yung mga tao doon sa Ablog. Nasaan siya yan? Ay, tingnan mo boss, baka nandyan boss, tingnan mo.
Para malinaw po sa inyo sir, ganito magiging senaryo. Kaya nga po sinabi ko din doon sa video na kung sakaling mag-trending, ibibigay namin sa kanya yung kikitain dahil hindi naman po ako talaga charity vlogger. Dahil ang content ko, Ganon din yun, sir. oo. Ganon din yun. Pag yung kikitain nyo, sir, ibibigay nyo sa kanya, iwawalas din niya yun. Sayang lang. Okay. Kasi ganito po, ang intention talaga, mahatid siya sa pamilya niya, tapos Ay, maisama. walang problema, sir. Dahil Oo. ilalagaan namin yan kasi minsan doon ko yung nilalagay sa mga pamangkin ko malapit sa kampo ng Minilep kasi nasa tabing kampo ng Minilep yung bahay ng pamangkin ko at saka mga Muslim sila. Kaso sir, Sabi ko, ngayong May 11 po kasi nasa Cebu po ako. Ang balik ko po, mga 18 na. sige lang kasi ako uuwi man ako para sa farm ko din para kasi may banana farm man ako Sir, dyan. makabalik po ako. Pagbalik after namin, imimit po namin kayo. Tapos, susurpresahin namin si tatay. Kung sasama sa amin si tatay, dadalhin na lang namin sa inyo kung okay po sa inyo para po ano. Wala namang problema. Saan po pala kayo? Pulumulok? Pulumulok po ba kayo? Hindi sir, hindi. Donya Solidad lang po ako sir. Saan po banda yon? Diyan po sa Jensen. Sa Jensen lang mismo. Sir, kasi ito yan, daming nanonood din. Paano yan? Paano po yan pag nag-trending po ito sa buong Pilipinas, nalaman po ito yung ganito? Baka po mamaya masira or baka sabihin ako yung nag-ano ba? Yung... Wala namang problema. Okay lang naman basta hindi lang masama. Oo, Kasi sa bagay, oo. Pag halimbawa, palagay natin ganito, ako hindi ako interesado diyan. Ang sa akin lang kung magte-trending yan, ang sa akin lang na kung Nakakagulat. may kikita, kung kikita man, kahit na sabayan na lang natin, pagamot na lang natin, parehab natin o ano. Tama sir. Mas maganda nga po iparehab, no? Kasi pag nandun siya sa rehab center, Tama, magagamot siya. hindi na siya makakalabas. Oo, tama sir. Oo, bakit tanong ko lang. Kasi ilang beses yung master na kukunin ko dahil ko sa bahay, pagugupitan ko, liliguan ko, bibihisan ko ng maayos. Puta ng mga dalang puntahan ko naman ulit doon, yung mga pantalon niya wala bubutas-butasan niya. Kaya nga po sir, maganda na hingi namin yung side nyo. Kaya nga po pinapaalala ko din sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko na dapat bago sila mag-comment din yung iba, kasi yung iba ang unang tingin nila Hindi kasi nila alam. Hindi sir, nila, kung oo. sinong Kaya- tao yan. maganda nga po sir, nakuha namin yung side nyo. At least malalaman na ngayon yung nangyari sa kanya. Kasi kung alam niyo lang kung saan nanggaling yan, ano yan sir? Sir, ganito po, ayun nga. Mahina lang yung signal sir, Oo. pasensya na. Hindi, okay lang po. Ulitin ko lang po yun. Unang-una, number one, hindi ko talaga content itong ganito. Nataon lang talaga na nakaplano na rin ito sa akin na maghanap ng mga tao na tutulungan makabalik sa ano. Hindi ko naman sinasadya talaga na maidokumentaryo. Ang layo po ng content ko sa ganito, sa kanya. Pero ako, may cameraman o wala, pagka tumutulong talaga kami, Okay lang man, wala hindi na namin, problema, hindi na namin Kahit madalas na sabihin bibidyohan. natin, Hello sir. Yun po, ganito na lang po ang mangyayari. If ever po, punta na lang po ako ng Jensen, ihatid ko po dyan sa inyo para po masabi din natin yung tunay na story niya. At least ito po, recorded naman yung natin, conversation. Malalaman sa susunod na yung talagang story ng buhay niya. Na ganun po pala yung nangyari. Siyempre, hindi naman po natin masisisi din yung mga tao. Kahit ako, hindi naman din namin. normal yun sir. Oo. Ang maganda po sir, nag-reach out din kayo sa akin at nalaman nyo po, kanino nga po uli nyo nalaman? Yung video? Saan nyo po napanood? Sa akin ng barkada ko. Barkada nyo po na subscriber ko. Oo. Nasaan po yung barkada nyo? Pilipinas o Japan? Nasa Pilipinas po, nasa Jensen po. Nasa Jensen siya. Kasi sir, ako marami din akong subscriber sa Jensen. Ayun po yung talagang intensyon ko na maibalik siya talaga sa pamilya niya. Dahil syempre hindi ko na, alam nyo naman po din kung mache-check nyo yung mga video ko. Gawin nyo lang yung tama. Huwag nyo lang gawin yung hindi tama. Dahil paul tayo doon. Hindi, ito nga po sasabihin ko sa inyo. Kaya nga po dinidirekta ko kayo sir. Ako hindi ko talaga content ito. Ang content ko talaga is mga alam niyo naman, mga haunted house, 'di ba? Mga sementeryo, ganyan talaga. Diyan po ako medyo nakilala ng bahagya. Kaya lang itong nataon kasi na
nagulat kasi ako nung time na kumakain kami ng ano doon sa labas at may kumalabit sa akin. Ang sabi niya, ano, rice, ang hinihingi niya po yung kanin. Sabi niya, may kanon ka ba? May kanin ka ba? Tapos na ano naman ako, na naawa ko na hindi ko na po na video yun dahil wala naman ako intensyong i-video. Nung bandang huli na, nung curious na ako sa kwento niya, sabi ko baka makatulong yung video. Doon siya sa amin nakatira. May share sa lupa dahil malaki ang lupa namin. Kasi hindi ko sinasabi sa iyo, hindi ko minamalit ng bata na yan. Auntie yan, uncle yan ni Jinky na Pacquiao. Oh my gosh. Uncle yan ni Jinky na Pacquiao. Yan taong yan, sir. Ang nanay niyan at saka ang lula ni Jinky na Pacquiao magkapatid. Oh my gosh. Yung tatay ni Jinky at saka ako, sir, mag-first cousin kami dahil magkapatid yung nanay namin. Pamangkin niya si Jinky. Dahil yung nanay, yung tatay ni Jinky, Tatay ni at saka yung tao na yan, first cousin sila dahil magkapatid yung nanay nila. hala. Okay. Yung malayo-layo na rin po pala. Yung lola po ni Jinky Ay, Pacquiao. hindi malayo. Hindi talaga malayo. Hindi malayo. Dahil yung tatay ni sorry Jinky, po. Yung tatay ni Jinky at saka ako, mag-first cousin kami dahil magkapatid yung nanay namin. The first cousin di po siya ng ng tatay ni Jinky Pacquiao. Sino? Si Sir yung na-interview namin. Si Alan? Oo. Oo. Ala di magpinsang buo po talaga sila. Magpinsan buo kami. Ay, pinsang buo pala ni Jinky Pacquiao. Yung may grasa. Ay, yung taong Yung grasa. yung nakilala namin sa Jensen. Kaya po pala Jensen kasi syempre 'di ba ang alam namin sa Sarangani province, akala namin si Pacquiao is doon talaga sa yan, sa may Buglan. Si Pacquiao, ang ano ni Pacquiao is hindi man talaga Jensen. Magagulat talaga. Oh my gosh. Gala din yan yung tatay niya. Sige sir, maraming salamat po. At least ako naman alam. Sige, Oo, salamat pinagkatiwalaan po. niyo din ako dito na i-share tong story. Tapos iaano po natin ito kung sakali man para po malaman talaga yung totoo. Kasi mahirap na. Oo. Ayoko din pong madamay sa mga ganyang personal na issue dahil ako tumulong lang naman. Wala namang problema dyan. Wala namang. Tsaka pag-usapan na lang natin pag magkita tayo. Sige sir, para po malalaman na din ng tao yan na Oo. Nagulat ako dun sir kay kay Jinky. Talagang pinsang buo po pala niya. Pamangkin namin si Jinky. Sorry, pamangkin nyo si Jinky pala. Oo. Yung tatay niya, pinsan buo namin, ako. At saka yan si Alan. First kasi namin yung tatay ni Jinky. Dahil yung nanay ng tatay ni Jinky at saka nanay ko, magkapatid. Nakakagulat lang sir, kaya maganda po talaga yung minsan nagagamit natin yung social media, hindi po para talaga kumita. Syempre para mai-connect yung mga taong nawawala. Dahil ako, alam niyo naman ang content ko. Hindi naman yan nawawala. Oo. Dahil alam naman ng mga tao doon, hindi nyo lang sweeto yung Jensen, hindi nyo lang kabisado yung Jensen. Yes po, taga Bulacan ako sir. Hindi ako taga Jensen eh. Kumbaga nagtira lang ako sa Davao. Hindi nyo lang sweeto yung Jensen. So, pag umala kayo sa Jensen sunod, kahit wala ako, magtanong kayo dyan sa mga tao, kilala nyo ba to? Makita nyo lang yung mukha niya. Kilala nyo ba to? Si Alan yan, si Alan. Pagbalik after namin, imimit po namin kayo, tapos susurpresahin namin si tatay. Kung sasama sa amin si tatay, dadalhin na lang namin sa inyo kung okay po sa inyo para po Wala namang problema. Saan po pala kayo? Pulumulok? Pulumulok po ba kayo? Hindi sir, hindi. Doon niya solidad lang po ako sir. Kasi naiinis lang ako sa totoo lang. Hindi ko naman sana sabihin to sa'yo. Naiinis lang ako dahil doon sa mga komento ng tao. Hindi nila alam ng tao. Sa bagay. Tama, at least malaking tulong din po itong video natin na nagawa ngayon. Maliwanagan ng iba na hindi naman nila alam yung story. Hindi naman po kasi maiwasan yan eh. Syempre hindi naman nila alam. Alam naman po natin pag mga Pilipino karamihan kung ano lang yung nakikita. Pero yung story hindi naman nila, para sa kaalaman din ng iba, hindi naman po ko talaga content yung ganito. Nataon lang po talaga na gusto ko lang ibahagi dahil para panawagan sa mga kamag-anak niya. Ngayon nag-reach out po kayo sa akin, nalaman nyo din. Tama naman to, para malaman din na baka sabihin pinabayaan ng pamilya o ano. Kita nila yung side ko na sa personal na ako, hindi lang naman po travel talaga sa mga ganyan, mga abandon. Meron din akong side sa pagkatao ko din na kaya kong gawin, na tumulong din dahil ako naman
may cameraman o wala, hindi ko naman po talaga anong ipakita. Nataon talaga na lumapit siya nung gabi na yon. Mag-aalauna na po ng madaling araw nang kumain po kami, galing kami sa plaza. Galing kami ng ano pala, sorry sir, nalito ako. Galing pala kami noon, galing kami ng Marawi. Oo. Ito na, nung na-upload siya, 5 days from now lang eh. Bago lang po sir eh, nung in-upload siya eh. Kung magkita tayo, isama ko kayo doon sa sinabi niyang doon sa tinitirahan niya. Kausapin natin yung mga tao kung anong klaseng tao yan. Ayun, tama, oo, para po magpatunay din. Sila ang magbibigay ng proof, sila ang magbibigay ng proof. Kung gusto nyo, punta tayo doon sa lugar kung saan kami isinilang. May bahay po ba siya, sir, doon na ano? Sino po yung nakatira ngayon sa bahay niya? Doon lang yan nakatira sa terminal. Terminal po sa Jensan. Oo, terminal po ng ng mga van. I see. Yan, sige po. Mm. Sige, ganito na lang po. Ganun mangyayari niya. If God's will, mga May 18 po to 19, pupunta po kami ng Jensen, babalik ako para po makuha din yung side nyo at saka yung kung anong makilala siya, kung anong klaseng tao. Tsaka kung hindi man interesado yung iba, malaman lang natin kung ano yung dahilan talaga bakit nagkaganon siya. Oo, kwento sa inyo na maayos. Ako na magkwento sa inyo. Pero sir, kagaya ng sinabi ko, pinaalala ko lang sa inyo na itong usapan natin mula kanina is recorded po siya. Tapos ngayon, yung permit to upload po, okay po ba sa inyo? Na i-ano na natin to para po makuha na yung side niya din, mapakita. Okay naman din. Okay. Hindi naman yung problema dahil nagkukwento lang man ako ng tama na Kasi na syempre, story tungkol sa kanya. hindi naman po, Kung i-upload nyo, kaya nga po sir, hindi sa po inyo pwedeng, na po. yes, i-upload po talaga ito para po may bungad na tayo ng story niya. Nalaman natin ngayon na pinsang buo po mas pala maganda siya. kasi dyan, ang mas maganda dyan kung i-upload nyo, sana yung story na maganda ba na yung buhay talaga niya itukwento natin. Hindi, ito nga po sir eh, pangbungad lang po itong i-upload. So maganda yung aabangan Ano nila. lang, sir, Yun sir, sinabi nyo nga na willing naman kayong isend ito kasi ako humihingi ako ng permit kasi mamaya ay magka-problema tayo sa ganito dahil hindi pa naman tayo personal na magkakilala. Ang intention ko lang makatulong, ganun lang naman po. Ako nga sir, yung mukha talaga kamukha ni yung nakita namin palaboy doon na si Lolo. Kamukha niyo po eh. Bata pa yun sir, sobrang gwapo yun sir, at saka parang bakla yan siya. Ayun nga po pala, napansin ko sa kanya. Kaya nga po sabi ko, Beshi, pero may anak po siya talaga. Totoo po yung sinabi niya sa interview. Oo, may anak siya, si Arnel yung pangalan, Arnel. Tama, yung sinulat po niyang Arniel, may anak po. At saka yung anak niya, May apo na rin siya doon. ay, yung apo niya si Amir at saka si Amira. Tama, yun. Tama dun nagtugma dun sa interview. Dahil ang batang yan, sir, sasabihin ko sa iyo, hindi yan na lang nakitang tao. Ang trabaho niyan, sir, kung magugutom, maghihingi lang. Yun nga po eh. So na-confirm natin dito guys na sa video, ano siya, sundalot pala talaga. Ano yan siya? Sila ang nag-create ng 51 IB. Pagdating dito sa Mindanao, 37 IB yan. Paano 37 ID po? Hindi kasi sundalo ka. Yung mga kumpanya kasi may ID kasi yan sila. Ano po yung PFC na sinasabi niya? Ano? Corporal. So, ibig sabihin, sa madalit sabi, corporal po yung position niya before? Oo. Okay. Ang kasunod niya is sargento eh. Ang kasunod Ang ng kasunod ng sargento? corporal. Ang corporal. Sergeant Ang kasunod ng corporal is sargento. Nako, syempre marami kong mga subscriber ng mga kapulisan, mga AFP. Mapapanood nila 'to, magugulat din sila sa sa nangyari sa story Kasi kasi sir, ang katotohanan niyan, hindi pa niya nakuha